Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video at opinion. May panonoorin na naman po tayo. Ito'y galing po sa ating Pinas News Insider. Nako, ito basahin no natin ha. Ito po ang title. Ngayon lang to, BP Sara nilabas na. Matinding plano. Huli si Cheese. Oy, ano nangyari? Tanong lang po mga kapatid, ano kaya meron dito? Lakanilaw, kulong, palasyo, gumapang. Ayan, anong meron doon? Hindi ko masyadong maintindihan. Kung trip nyo ng katulad ng ganito habang pinapanood na may kasamang reaksyon, parang may kausap na rin kayo, simulan na po natin ito mga kapatid. Yeah. At syempre, kung babagal-bagal ang inyong internet, nandiyan po ang fiber ni Juan. Kontakin nyo na, baka available na po yan sa inyong lugar. Mabilis na internet at ang mura-mura pa. Okay, i-play na natin. Anong meron dito? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos mag-trending sa mundo ng social media ang di pagpirma ng kasalukuyang Senate President ng Senado na si Cheese Escudero ay tila nag-iba ang ihip ng hangin at mukhang may inilaglag matapos umanong bigla nitong bumaliktad at naglabas ng utos at tuluyang pinakontempt at ipakukulong sa Senado si Ambassador Lacanilao. Talaga? Ito may sulat mga kapatid nung April 15. After careful evaluation that Senate President order Ambassador Chenilyn Chuba Chuchu, Ambassador Kayanawan. So, ibig sabihin, pinakontempt ulit? Ay, tanong lang mga kapatid, gaano ito katotoo? Ako, maganda to At tapos di umano itong mahuli na nagsisinungaling sa isinagawang pagdinig ng Senado tungkol sa di umano illegal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. At Senator Amy Marcos mukha di umanong nabuking ang galawan ng Senate President matapos naglabas ng pahayag na hindi kontento sa pagpapakulong ng 2 araw lang sa nasabing ambasador. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang 2 araw lang? Sige nga, sige. sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload Nasa namin. description yan. At eto na nga mga kababayan, nasa kustodiya na nga ng Senado si Ambassador Marcos Lacanilao batay sa inilabas na arrest order ng Senado. Ayon pa sa spokesperson ng Senado na si Attorney Arnel Banyas, kusang sumuko si Marcos Lacanilao matapos padalhan ng arrest order si Lacanilao sa utos ng Senate President na si Cheese Escudero. Mananatili ang nasabing ambasador sa Senado sa loob ng 2 araw. Ayon ho sa video yung pinanonood natin, 2 araw? Aba, ano ba yan? Bakit kinulong nyo pa? Parang pinagbakasyon nyo lang. Ito po yung reaction ko lang ha. Akala ko kasi pag mga ganyan parang 2 weeks, no? 2 araw? Ayos ka, Chis, ha? Sige, pagpatuloy natin. Ating matatandaan, una nang pinakontempt ito ng Foreign Relations Committee sa pangunguna ni Senator Amy Marcos dahil sa umano'y pagsisinungaling sa issue ng pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Dahil sa due process, hindi agad siya ikinulong. Sa halip, inisyuhan siya ng shoe cause order at nagpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin dahil hindi niya nakumbinsi ang mga senador. Inisyuhan ito ng arrest order. Inatasan naman sila Lacanilao na humarap sa susunod na investigasyon ng Foreign Relations Committee patungkol sa di umano'y illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, hindi naman nakontento si Senator Amy Marcos sa naging desisyon ng Senate President na si Cheese Escudero na ipakulong si Ambassador Marcos Lacanilao dahil sa pagsisinungaling di umano sa investigasyon ng Senado. Ayon sa presidential sister na si Senator Amy Marcos na chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, binigyan pa ng 11 araw si Lacanilao bago iniutos ang pagpapakulong sa kanya. Iginiit ni Senator Amy Marcos na wala sa rules ng Senado na kailangang isyuhan muna ng show cause order ang mga resource person na pinatawan ng contempt dahil umano sa due process. Insulto, injury din aniya ang utos ng Senate President Escudero dahil sa 2 araw lang na ikukulong sila Lacanilao. Kaya naman pala sumuko ng kusa kasi 2 araw lang. Ano ba talaga ang pinaka-purpose nating yung contempt, no?
ano ba yan? Kasi ang pagkakaintindi ko sa contempt, no, halimbawa, pag napatunayan na nagsisinungaling siya, di i-contempt siya, parang nakadetain, nandoon po siya nakakulong sa Senado, kung saan man banda ron, tapos hihintayin na lang po siyang kasuhan doon po sa Supreme Court para po tuloy-tuloy na yung kaso, at kung mapatunayan man, ililipat na siya sa mas kalalagyan niya o magkakaroon ng hearing. Yun ho ang pagkakaalam ko. Pero kung may iba pang ibig sabihin ng contempt, sabagay, doon sa kabila, pag nagko-contempt, minsan wala pang 1 week, 2 weeks, no? Parang pinapalaya din, no? Basta maibalita lang na na-contempt. Ano pa bang ibang purpose, mga kapatid? Ayoko mag-search. Gusto ko po, parinig naman po ako ng mga comment ninyo. Ano bang purpose nitong contempt na to? Kung 2 araw lang. Kasi pagko-contempt, di ba, parang, sige, sabihin natin sa linggo, parang iimbestigahan pa para hindi na makatakas kung sakasakaling may tatakasan. Pero ito sumuko naman eh. Ang problema, 2 araw. Siguro ganun. Parang ang powerful naman ni no? Cheese. Siguro. Tuloy po tayo. Na malinaw na magaan lang ang parusang ipinataw laban sa kanya. Taliwas ito sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na agad inaresto at dinala sa labas ng bansa. Kapag ang isang ordinaryong tao aniyang nagsisinungaling sa investigasyon ng Senado, matagal na ipinakukulong kapag hindi nagsasabi ng katotohanan. Bakit ito 2 araw, no? Marcos Jr. lagot Shout out, na. PJ. BP Sara Duterte may matinding plano pala. Grabe to Grabe tong mga kaganapan ngayon Alam nyo, medyo nahuhulaan ko na din yung plano ni Vice President Sara Duterte. Nahuhulaan ko na din ng konti, pero alam naman natin na ang mga Duterte naman talagang tinatawag na genius pagdating sa usapang politika. Kumbaga, meron silang mga taktika na ginagawa. Ngayon, nakikita ho natin, sabi niya kasi, ayaw niya mag-endorse. Pero kita niya naman kung sino-sino na yung mga ini-endorse niya. May nakita pa akong thumbnail na pati si Isko at saka BP Sara. Parang ganun. Ewan ko lang. Hindi ko pa kasi napapasok yung thumbnail na yun kung anong balita doon. Yun, may mga nakikita ako, mga kapatid. Na talagang winiwindang niya muna ang utak ng iba. Bago siya magbigay ng talagang saktong detalye sa kanyang plano. So ito, panoorin po natin full interview, BP Sara. Nilinaw ang pag-endorso sa Duterte candidates Sen Aimee at Camille Villar. So panoorin po natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Full interview po ito, panoorin natin at bigyan natin ng komento. So far okay naman. Kasi kung titignan nyo, 10 lang yung di ba, PDP. So ito, dinagdagan, parang naging 12 na. Kaso galing sa kabila yung isa. At si Madam Aimee, hindi mo alam kung kanino, no? Nandoon si Hanilet. Umuwi na yung kapatid ko, si Kitty, dahil kailangan niya pumasok sa paaralan. Nandoon yung partner ni President Duterte ngayon, si Hanilet. At nandoon din kasabayan niya yung kuya namin, si Paulo Duterte, yung tumatakbong congressman sa Davao City. So, nag-overlap yung schedules nila para makapag-endorse si Hanilet sa kuya namin kay Congressman Pulong, and aalis na rin si Hanilet, babalik na rin siya sa Pilipinas. So ang maiwan doon ngayon ay si Congressman Pulong Duterte hanggang bago Akala ko ang panganay si BP Sara, no? sa araw ng eleksyon dahil kailangan din niyang umuwi, dahil kailangan niyang bumoto sa Davao City. Vice, you are endorsing the Duterte plus 2. Sa local ba dito sa Cebu, are you endorsing the Aimee government? Wala akong interactions with mga governor candidates except kanina nasalubong ko yung isang candidate, si Miss Pam Focus ko muna to, Kuya Jay, Bari 4. Meron siyang handshaking sa North Cebu ngayon. So nakita kami by chance doon sa labas ng cemetery ng Danao. At masaya ako dahil nakita ko sa kanilang mga uniforms, nandoon yung pagmumukha ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun. At nagpapasalamat ako sa suporta nila. Sinabihan ko yung candidate, si Ms. Pam Balicuado. Nagpapasalamat ako dahil sinusuportahan Grabe naman sa niyo pagmumukha. si Pangulong Duterte at tumutulong sila sa panawagan na iuwi na ang ating dating Pangulo dito sa Pilipinas. But you are not officially endorsing her yet? Wala namang mga ganun, ma'am. Pero kaibigan ko naman si Ms. Pam Baricuatro bago pa man
nagkaroon ng filing of candidacy, bago pa nagkaroon ng 25 May elections, ay magkakilala na po kami noon pa. Kaya hindi po odd or awkward sa amin na magkausap at makita. Vice, sinabi mo Miss noon Annie? na wala kayong i-endorse ng kandidato, pero Ayan. so what made you Ito na, decide to ito na. endorse Ito maganda yung tanong. sina Camille, sina Senator Amy at yung buong slate ng PDP? Opo, naalala nyo, ang galing ng memory mo. Naalala nyo noong ako ay nag-resign sa Department of Education, yun din yung time na nagtanong sa akin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung pwede ba akong tumulong sa PDP at mga kampanya sa mga senators. Ayun. At yun din yung panahon na nagtanong din sa akin si Pangulong Marcos. Tinanong niya ako kung sasali ba daw sa alyansa ang hugpong ng pagbabago ang HNP dahil noong 2022 ay syempre HNP ako and then magkatandem kami. So ibig sabihin nangingi din pala ng tulong si Marcos kay Vice President Sara Duterte para dito sa Alyansa Pilipinas. So siguro napaghalataan ni Vice President Sara Duterte ng mga koruptong mga hayop na to kaya tinanggihan din, no? May ganun palang ano, no? Okay, ngayon lang natin nalaman to. Sa elections. And silang dalawa, sinabihan ko na hindi muna ako sasali sa ngayong election dahil Ayun. alam mo yung hindi naman maganda yung karanasan ko sa mga pagsama at pag-endorse ng mga candidates noon. Ngunit nagbago yung panahon dahil nangyari yung pagkuha sa ating dating Pangulo dito sa ating bansa. Dinala doon sa The Hague. Ayun. Pagdating namin doon sa Ayun. Parang nag-gets ko na. Pwede naman talagang maiba. Halimbawa, ikaw ay nagsasabi na wala akong i-endorse, no? Kasi alam mo yung nagiging panahon, akala mo okay lang dire-diretso. Bigla ho kasing naging hindi normal yung mga pangyayari gaya ho ng ginawa nila po kay Tatay Digong. So, change plan. Parang ganito ang nangyari, ano? The Hague, nagtanong na naman si Pangulong Duterte Ayun. kung pwede ba daw ako tumulong sa senators, 10 senators ng partido niya dahil naiwan sila dito sa Pilipinas. Okay. At sinabi ko sa kanya na okay, since wala ka naman na doon sa Pilipinas, pwede akong tumulong sa Ayun. 6 PDP candidates and 4 guest candidates, no, Ayun. ng Duterte. You know, palakpakan muna natin yun. Nice one. Alam nyo, ito po yung inaantay namin na sana medyo naging atat lang kami. Kasi nga, pero ito na yung sinasabi namin na sana habang andun po si Pangulong Duterte sa Netherlands, sana si Vice President Sara Duterte muna sana ang tumayo or mag-endorso sa mga Oo. 10 Duterte senatorial candidate ni Pangulong Duterte. At buti naman, eto nga, napag-usapan nga dito, no? So, nakita naman na natin na inendorso niya si Senator Bato, Jimmy Bondoc, si Pastor din inendorso niya pero medyo siguro gagawa pa ng bago. At may iba pa na kailangan niya pang endorso na abangan natin. So yun, no, alam niyo, maganda yun kasi iba talaga iba ang impact kapag may Duterte sa isang campaign, rally, sa isang pagpupulong, sa isang rally na magaganap sa isang campaign, no. Pag nandiyan kasi ang Duterte talaga, lalong-lalo na si Pangulong Duterte, iba talaga Yung impact kasi nung pag nandiyan siya, naalala nyo yung sa ibang bansa, di ba? Grabe, nakikita nyo pa, napopokus ng camera, nag-iiyakan, natatouch yung mga puso nila na, ay grabe, ito na yung ating dating Pangulong Duterte. Tapos mag-i-endorse ang ating dating Pangulong Duterte. Siyempre, madadala yung mga damdamin nitong mga nanunood, no? Habang nangangampanya ang Pangulong Duterte, nakikinig ng maigi itong mga mamamayan natin, yung mga OFW natin, napanood nyo yun? Yung bago ho siya napunta sa The Hague, nahuli, ganyan. Ngayon, para sa akin siguro, malaking banta kung magpapatuloy ito hanggang ito na nga, bago maghalalan o darating yung halalan, malaking banta ito sa mga kalaban dahil nga kapag nandyan ang presence ng Duterte, kapag nangangampanya, talagang lolobot palakas ng palakas. Sana lang wag maiwan. Mabuti na lamang po may kapalit naman. Nandiyan po si BP Sara. Mas maganda ho sana buong Duterte family
o yung mga nasa politikang Duterte, tulungan po itong PDP. Sabi nga ni Tatay Digong, ewan ko lang kung totoo yun, no? Kasi may picture po ng ating Pangulong Duterte, tapos may nakalagay na iboto nyo po, nakikiusap po ko sa inyo, iboto nyo ang buong PDP. Kapag hindi nyo po binoto yan, kalimutan nyo na lang ako. Yun po ang nakita ko. Hindi ko lang sigurado kung yun talaga ang sinabi ng Pangulo, pero parang tunog nagtatampo kung totoo man yun na sayang, sana binoto nyo to. Kasi pagkatapos nito, kung manalo si BP Sara, mas maganda ang magiging takbo. Yun sana. Tak ng tao at talagang pinupuntahan. Hindi ko naman siya sinasabing hindi pinupuntahan yung Duterte senatorial candidate, pero iba talaga yung dating. Iba yung talagang saya, iba yung tinatawag na excitement ng tao kapag nandoon ng mga Duterte. No? So yun, maraming salamat. So tuloy natin. Ang tawag nila ngayon sa kanilang grupo ay Duterte. So yan po yung panawagan na block voting o vote straight doon sa 10 senators ng Duterte. At ang kay Camille Villar naman at ang kay Senator Ayan. Amy Marcos, tulad din kay Pam Baricuatro, hindi naman odd or awkward dahil si Senator Amy Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. Actually, first time kami nag-meet at nagkakilala dito sa Cebu. Ni Senator Amy Marcos noong taong 2012 kami nakita dito unang-una sa Cebu. At si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala. Matagal na kami merong exchange ng mga ideas on motherhood dahil napakabait na tao ni Camille Villar at napakabuting ina ni Camille Villar. In fact, So parang sinasabi dito, malapit sila, no? Malapit. Ewan ko kung matatawag na kaibigan. Ewan, parang ganun na rin siguro yun, ano? Nakita kami bago lang dahil ginawa namin yung kanyang advertisement, ang kanyang endorsement. Ayun. Ang napag-usapan namin ay pamilya pa rin. No? So sabi ko sa kanya, medyo magiging busy ka dahil kampanya, dahil magiging senator ka. Tulad din sa akin, ganyan din yung pinagdaanan ko noon. No? Nahirapan ako ibalanse yung panahon ko para sa mga anak ko, para sa pamilya ko, at yung trabaho ko. Pero natuto din ako nung ako ay mayor nung 2010. Nung pagbalik ko nung 2016, natuto na ako magbalanse sa pamilya at sa trabaho. In fact, yung isang anak ko ay nandyan, lalakad sa palikod. Ano yung pag-endorse mo kay kandidat kay Senator Ivy? Does it have the blessing of the President kay PRRD? Wala. Hindi kami nagkausap ni President Duterte ng mga kandidato for senators labas sa Duterte, sa 10 senators ng Duterte. So yun nga, no, bali wala talagang parang hindi na pag-usapan ng mag-ama or sabihin na natin hindi rin kagustuhan ni Pangulong Duterte na i-endorse or walang utos ni Pangulong Duterte na i-endorse itong si Amy Marcos. Sa madaling salita, mga kapatid, desisyon to ni BP Sara, hindi po desisyon ni Tatay Diggs. So sariling ano lang talaga pala. Sariling idea lang yan or sariling plano ni Vice President Sara Duterte. So basta sa PDP laban lang tayo. Nice, Kuya Jay. Alam nyo, BP Sara, narinig niyo yun? Hindi kasi, alam nyo, BP Sara, tama naman yung mga pinagsasabi ninyo. Kung hindi naman kasi natin alam ang takbo ng inyong isip. Pero hindi din kasi, iba-iba din ang takbo ng isip ng mga bumuboto. No? Siguro ngayon natatakot na silang magkamali ulit. Basta galing sa mga ibang kampo. Madam Amy. Kasi kung talagang si Madam Amy, may kasalanan si kapatid, dapat rekta na eh. Kasalanan ni kapatid eh. Tapos madam, dapat natututo na ho tayo dahil ayaw na ho namin maulit manggaling sa inyo yung salitang sorry, nagkamali ako. Hindi ho namin kayo hinuhusgahan. Ang sa atin lang po sana, focus na lang kayo doon sa mga PDP, then focus na lang po kayo sa mga pagkatrabaho ninyo. Buong PDP na lang po sana palakasin natin. No, yun lang ang para sa akin kasi si Madam Amy, kung talagang para sa inyo yan, sana noon pa nung una magsisisiksik yan sa inyo o kaya doon po sa Duterte na PDP or mag-a-apply siya, isisiksik nyo yung sarili niya doon pero sa kapatid pa rin siya, di ba? Oh. Pero ngayong hinuli ang Tatay Diggs,
umalis siya dun. No? Mahina na to eh. Dito muna tayo kasi delikado. Baka pa tayo madamay sa galit ng tao. So, ang tunog ko kasi parang namamangka sa dalawang ilog si Madam Amy. At ito naman si Camille Villar, wala naman akong idea doon sa kanya. Siguro nga magaling siya. Siguro nga dati na sila magkakilala ni BP Sara. Siguro nga magkaibigan na sila. Pero uulit-ulitin natin to. Kung yung basihan na yan nakita natin sa umpisa pa lamang kumampi na sa Duterte. Di sana nalaman natin, matagal na pala talaga itong magkakilala. Bakit ngayon ini-endorse po siya ni BP Sara pero taga-kabila? Yun lamang po. Siguro, pwede. Pero, madam, ingat na lang po. No? Yun lang ang po sa amin. No hit pa rin sa inyo. Tiwala pa rin po kami sa inyo. Pero, gaya nga ng sinabi ni Sir Jay, basta sa PDP ganon din sila, siguro, sila Sir Banat Bay, no? Ayaw na rin nilang haluan pa ng iba. Ayaw na rin nilang magtiwala sa iba dahil mahirap na. Baka kumakampi lang kasi malakas. Yung mga ganong style, ewan ko ba kung sino lumapit, si BP Sara, o si Camille, o si Madam Amy, o etc. Ganyan. Pero sana focus na lang po si Ma'am BP Sara natin. No? Yun lamang. Kayo, comment nyo? Pupusuan natin yan. Kausapin din natin ang taong bayan. Ang naririnig ko lang, laging sinasabi, BP Sara walang nagagawa eh. Sigurado ba kayong walang nagagawa o hindi nyo lang nakikita o ayaw nyong makita o ayaw ipakita? Ang dami ko ng vlog dito na pinapakita natin, maraming nagawa si BP Sara. Ilang beses na nating inuulit na maraming nagawa. Yung sa COA, nagsalita na rin siya patungkol po sa yung confidential budget. Ito ang tignan ninyo. Tinatanong ng taong bayan yung confidential budget ng iba na mas malaki pa. Pero bakit ini-ignore lang? Diba?